Sorry po, pagpasensyahan nyo na, continuation po ito sa ginawa po nating live kagabi dahil nagurgur po. So ito po yung continuation po. So ibalik ko lang sa una hanggang sa dulo po ha. Pagpasensyahan nyo na talaga po dahil technical problem po. Nagka-problema po ang ating mga gadget. So hindi na siguro mag-upgrade nito mga kuis, mga gayas, no? So, yan po, pag-usapan natin itong mga incentives ni Kong Representative Bini Abante dyan sa City of Manila. Yan yung pong continuation, okay? So, without a further ado, let's begin. Ulit lang akong nawala. Alam mo nangyari sa Manila? Tayo na ang number 1 sa crime index. Ayan. Sa buong Southeast Asia. Totoo naman po. Yun ang ibig sabihin ng crime index. Patayan, holdapan, at kung ano-ano pang matitiling krimen at droga. Yan ang ibig sabihin niyan. That is a 2024 data. Kasi siyasat yan, ha? Gusto ko siyasatin ninyo, ha? Baka mamaya sinungaling ako dito. Ayan po. Hindi po nagsisinungaling. Kasi siyasat yan. Si Yormes Comorino, mga kuis, mga gayas. Dahil totoo naman po, sa panahon po ni Yormes Comorino na talagang bumaba yung index ng kriminalidad dyan sa City of Manila. Pero wag ka, may isa pong representative, mukhang distrikto yata, na nagsasabi na dapat daw paimbestigahan si Yormes Comorino sa mga patayan sa City of Manila. Wow! Ha? Hindi ba siya nanonood o nakikabalita sa mga index ng krimen sa panahon ni Yormes Comorino? At sa panahon ngayon ni Mayora Ate Hani Lacuna? Ha? Kasi pilit mo nilang idawit si Yormes Comorino doon kay Tatay Digong, mga kuis, mga gayas. Kaya, panukala siguro niya na dapat paimbestigahan si Yormes Comorino, pero wag ka, yung index ng kriminalidad dyan sa City of Manila, sa panahon ni Yormes Comorino, parang spaghetti lang yan. Pababa ng pababa. Pero ngayon, wag ka. Sa panahon ni Ate, ayan, number 1 po tayo. Sa Southeast Asia, na hindi lang naman yan, bansa po. Napakarami pong syudad o municipality o city sa Southeast Asia, pero nangunguna ang City of Manila. Wow! Ganun po sila magtatrabaho. Ha? Ganun po sila magtatrabaho. Tapos, lahat ng mga kapalpakan nila, ibabato, ipupukol kay Yorme Isko Moreno. Pero, des, maniniwala sa inyo ang taong bayan dahil may mga resibo po kami. May mga resibo po ang mga batang Manileño kung paano po magtrabaho ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Ha? Hanggang pukol na lang sila po. Hanggang paninira na walang kadudturan, kabuluhan dahil kitang-kita po ng mga Manileño o kahit hindi Manileño ng buong Filipino kung paano magtatrabaho ang ating butihing Yormes Comorino. Ayan. Yorme, pasok. Bakit ayaw na mag-play si Yorme? Wait lang, ha? Ay, shout out to Lito Butor! Ayan. Wait lang, guys. Ayan. Sabihin niya, hindi na naman tayo matutulog ng maindi. Samantalang nung araw, nung ginawa ninyo kung mayor, nagkaroon ng gobyerno sa umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, ang gobyerno, 24 oras, walang Tulugan! Ayan, klarong-klaro. Diba? Yun mga nagawa o mga award sa City of Manila, hindi lang kay Yormes Comorino, pati po sa pamalang City of Manila. Dahil sa sobrang sipag, dedikasyon sa trabaho para lang maitawid yung safety ng bawat mga Manileño, kahit na hindi Manileño, basta naganap buhay ka dyan sa City of Manila, kasama ka po sa pangangalaga ni Yormes Comorino. Kaya nagtataka po tayo, bakit yung mga kapalpakan nila ipapahid kay Yormes Comorino? Ha? Tayo pa ba ang kanilang uutuin? Bibilugin ang ating isip o ang ating mata? Gawin po tayo nilang bulag na hindi natin nakikita yung mga nagawang maganda ni Yormes Comorino at yung mga kapalpakan nila ngayon?
Tarantado ba sila? Ha? Ayos rin. Iniikot ko. Ang hirap nun, masakit sa katawan yun, ha? I have to be honest also, I'm still human being, but you have to do what you have to do. Because you ask for it. Ikaw humingi nun eh. Tama. Hiningi mo yan sa taong bayan eh. Nagpaboto ka ng mayor eh. Hindi naman binigay sa'yo ng taong bayan yun eh. Hiningi mo muna, pinakinggan ka na tao, binigay sa'yo. Then, ikaw na ang responsable sa buhay ng 2 milyong Manileño. At 3 milyong Manileño sa araw. Because that is our population. 2 million lifetime, 3 million daytime. That's how we do it. What happened to us? Ngayon, tingin nyo, bumalik kayo sa Divisoria. Sino sa inyo nakapunta ng Divisoria nung araw? Ayan. Nung araw, hirap nila kayo makapunta sa Divisoria. Tama ba mali? Nung nag-mayor ako in 48 hours, nawala ang buong recto, nabalik sa tao, ang Wanluna, ang Carriedo, ang Soler, ang Blumentritt. In 48 hours, the 30-year problem gone in 48 hours. Ngayon, nagbabalikan na naman sila Eddie. Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Eh si Pati. Pati kasama ni Eddie. Pati sila. Napapansin niyo? Nay, tay. Lalagpan ako. Gusto niyo ba? Yormesko Moreno. Diba, natandaan po namin, sabi mo dati, pag bumalik si Edie at Pati dyan sa kalsada ng Recto, kahit saan dyan sa Tutuban, ay mayroon pong nabigyan. Tama po ba, Yormesko Moreno? Kasi andyan nakikita po natin eh. Nakikita po natin na nagbalikan. Hindi naman yan magbabalikan dyan kung walang mga, alam nyo na, under the table. Oh, pulos-pulos kung sa salitang Arabic pa. Money-money. So, mayroong nalagyan. Aha. Bumalik ang gobyernong mabilis kumilos. Gusto niyo bang bumalik na matutulog ulit kayo ng mahimbing sa madaling araw dahil alam niyo sa labas ng kalsada ninyo may gobyerno pa kahit hating gabi? Then help me make Manila great again. So, ayan po. Oh, kita nyo. Tatlong buwan, tatlong ulit. Kailan nabigayan? Ito mga koysa, pakinggan nyo ng mabuti kung ano pong ibig sabihin ni Yormesko Moreno. Dahil nga po, alam naman po natin, pumasa po yung tag 1,000 bawat mga lula't lulo o mga senior citizen dyan sa City of Manila. Pero, alam nyo mga koys, mga guys, mukhang propaganda po mga iyon, ha? Propaganda po mga iyon. Pakinggan yung mabuti, pag-isipan yung ng mabuti to, ha? Ito. Anong susunod sa buwan? Wait lang. Migration out to Lauro Maylas. Ayan. Tito Butor, All Works for Lives. Goldman and Phyllis Neil. Miga love shout out sa'yo. Pogi mo dito. Baka sa ilaw lang po yan, sir. Nailawan lang. Mayo. Ano meron sa Mayo? March. Tatlong buwan, tatlong ulit. Kailan nabigayan? April. Tama? Anong susunod sa buwan ng April? Mayo. Ano meron sa Mayo? So, ibig sabihin nun mga koys, mga gayas, yung mga programa nila o pagdagdag ng 100% ang dinagdag. Eh, kasi nga, 500 tapos dinagdagan ng 500. So, ngayon, kung hindi, siguro naisip naman to ng lahat ng mga Manileño, mga koys, mga guys. No? Dahil hindi naman agad-agad yan, makukuha sa buwan ng Enero. Kasi makumpisa yan sa buwan ng Enero. Well, ano yan, every 3 months o 4 months yata makukuha yung mga paayuda ng mga senior citizen natin dyan sa City of Manila. Okay? So ngayon, April. Pagkatapos ng April kasi, alam mo po natin, election po iyon, di ba? Tama? Oh.
wala na po sila noon eh. Hindi na po sila makakabalik. Ha? So ngayon, pag upo ni Yorme Isko Moreno dyan, dahil tag-1,000 na yan, well, malaki pong pasasalamat natin sa mga lula't lolo dahil malaking tulong po iyan, yung pera na tag-1,000. Ang problema, ipinasapo nila iyan. Ha? Ipinasapo nila ate. O, ordinansa nila ni ate. Pero nung tinanong ni GTV Villanueva, ayan, congressman, kung saan kukunin yung pondo. Wala po silang insakto na isinagot kung saan kukunin kasi I think mga 2 billion yata ang kinakailangan every year dyan mga kois, no? So tinanong, question po ni GTV Villanueva, ayan, napakatapang dyan sa City Council ng City of Manila, kung saan ba kukunin yung pondo na yung dagdag na 500 para magiging 1,000. So, malabo po yung tanong. So, ngayon, sa pag-upo ni Yorme Isko Moreno at ni Ma'am Chia Chinsa, sila na po bahala kung saan po kukunin yung pondo na yun. Kasi naipasa na eh. Alam naman po natin, si Yorme Isko Moreno ay napakagaling po yan sa lahat ng mga pasikot-sikot o mga sa economics man, sa lahat. Kaya, magiging mapanatag lang po tayo pag si Yorme Isko Moreno, no? Dahil nakapagtataka lang kung bakit saan napatapos na po ang kanilang termino at hindi na po sila makakabalik. Saka po sila nagdagdag ng 500. Wow! Wow na wow! Hindi lang yan, pati yung mga GOs, tag 2,000. Wow na wow! So bakit ngayon lang? Alam na this kasi election. Ayan. Mega love shout out to Ma'am Melcy Jovita Ladders, no? Ladiras. Ayan. Mega love shout out. So, kulayan natin itong mga kois, mga... Sabi po ni Votes Rodrigo, dapat mawalang tunay na anay ng Distrito 6. Na pastor na sugo ng kadiliman na pastor korap yan. Naku po, yan po pag-usapan natin after this mga kois, no? Dahil grabe palang incentives nito. Kaya pala, talang naggagaraang mga relos, mga sasakyan. Yan po pag-usapan natin mamaya. Sir Bots, ayan. For Ma'am Elsie, good morning, host. You is time. Mega love shout out to Ma'am Elsie. Yung bago paborito, makisuporta po ni Ma'am Elsie. Vloggers din po yan. At sumusuporta kay Yorme Isko Che at ng buong Yorme's Choice. Ayan. From Juvilita Ladiras, good evening, Nuruiti. Manila God first, kay Yorme Isko lang ang may peace of mind at best ever in leadership. Naku po, talagang totoo po. Happy Thanksgiving Day! Ayan po sabi po ni Ma'am Elsie. Wait lang mga kois, ay. Kulayan po natin ito si Ma'am saan ba? Si Ma'am ayan, Juvilita. Okay na po. Ayan na po, nakulayan na po. So pagpatuloy natin mga kois. Ayan. O, ito namang pabida-bida. Ayan, ba't pa kasi lumutang ka dyan? Pabida-bida ka. O, diba? O, sila ate gagawing 1,000. 1,000. Bisaya na pala yun. 1,000. Gagawing 1,000. Gagawing 1,000 yung mga ayuda ng lulot-lula natin. Ito namang tukmol na ito, gagawin niyang 2,000. Hirap na nga, sa 5,000, ito gagawin pa talagang sa 500, ito, gagawin pang 2,000. Ha? So, hindi, kasi mga quiz, mga gayas, basta kung ano lang po yung masabi nila, para maniniwala yung mga Manilinyo, talagang sasabihin po nila yan. Parang yung nangangako, yung tag-20 ang bigas. Oh, yan siya. Yung nakikita nyo sa picture na yan siya. Oh, biruin mo. Kinakailangan ng 4 to 5 billion a year. Kung gagawin niyang 2,000, yung ayuda ng mga lulot-lula natin. Ang tanong, saan kukunin ng pundo? Ha? Basta lang po, kahit anong mga pagsasabi niyan para maniniwala, well, talagang hindi po maniniwala yung taong bayan niya, yung mga Manileño, dahil nararamdaman din nila yung kahit nga yung 500, pag upo ni ate, wala, dili-dili na nga eh.
Oh, dili-dili na nga. How much more kung gagawin pang 2,000 yan? So, doon natin makita, scammers to, ha? Scammers. Yan po si Ma'am Chi at Chin sa mga kois, ha? Ayan. Pakinggan nyo kung bakit napakakailangan ni Ma'am Chi at Chinsa dyan sa City Council dahil napakarami pong mga batas, ordinansa na binago sa kasalukuyang administrasyon na noon napakamatino po iyan. Excuse po, ordinansa po yan na ginagawa ni Yormes Comorino na kung saan nakakatulong sa mga batang Manileño. Pero binago po kaya dyan na po papasok ang ating napakaganda, napakabait na vice mayor na si Ma'am Chi at Chinsa. Okay? Chirito Saki, hello po ma'am. Mega love shout out po sa iyo ma'am Chirito Saki. At for leaders, scammer yan. Kay lahat sasabihin kahit kasi naku po, totoo po talaga yan. No? Para makapangbudo lang, talagang gagawin po nila ang lahat mga kasinungalingan. Pagdating naman, kung sakaling mananalo, iwan ko lang kung matutupad ang mga iyan. Pakinggan po natin si Ma'am Chi muna. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na ginulo aking mga magulang 40 years ago. Kanyo mga kois, kung gaano kabait si Yormes Comorino. So mayroon pong bagay nalaglag galing sa taas, no? Siya talaga mismo talaga ang pumulot to, grabe. Meron po mga original members dito ng Kababaihan ng Maynila. Taas po kamay! Ay, isikilos para masolusyonan ang inyong mga problema at marinig ang inyong mga hinihin. Yo, Servo, makinig ka! Dahil sa napakaraming yung binago na mga ordinansa ni Yormes Comorino, tapos pag turnover sa inyo, binago nyo, imbis na okay na sana iyon. Ha? Kaya galit yung mga Manileño taong bayan sa inyo, dahil yung mga maganda sanang mga ordinansa ni Yormes Comorino, niliko nyo. Wow! Bakit? Sana makikigusto na ako. Sana pinumiliin ko ang mga konsihayo ng Sandy Juvenco. Dahil kailangan na lahat kami sama-sama para mabalik ang mga programang minahal niyo. Noon ang mahal na si Yorme Alcalde. Marami mo kasi pinalita ang administrasyon ngayon sa pamumuno ng kanilang vice alcalde. Kaya makakaasa kayo balang araw. Kasama po ni Yorme at ng buong grupo, ibabalik po namin lahat ng mga programa at polisiya na inalis nila dahil alam namin na importante yun sa inyo. Ang ibang pakiusap po ito, dahil kailangan din po namin ang suporta mula sa national government, sana isama niyo rin po ang aming Congressman Joey.
Naririnig niyo ba yung sinigaw ni Lola? Ayaw namin sa matatanda! Bini Abante, ano na? Mamaya, pag-usapan natin yan si Sir Bini. Bago mo umalis sa kahit-lalong distrito ng ating nilalagyan, ako po ay nag-iiwan ng alaala. Ay naman po kasi, ang maaga na nilasabi na akin, ang hindi ang mukha. Pagpasensyahan nyo na mga kois magaya, dahil alam nyo naman, isa po tayong OFW, mahirap po kumuha ng mga resources o mga video. Hindi naman tayo basta-basta kumuha sa mga vloggers dyan dahil respeto na rin po natin sa kanila, no? So, yung pagkanta ni Ma'am Chi po dito ay hindi na po natin nakuha. Pagpasensyahan nyo na po. Ang mukha, nagbabago. Ang mukha, nakakalimutan. Ngunit ang puso kahit kailangan ko po'y naaasahan. Pwede ko po ba ipauwi sa inyo ang puso ko ngayong hapon? Pwede ko po ba kayong ulitan? Dahil ang gusto ko po aalingan lang sa inyo. Pag-uwi ninyo mamaya ay ang mensahe ng aking ulitin. Para sa inyo po ito. So, doon lang po, hanggang doon lang po yung video na nakuha o resources mga kois. Pagpasensyahan nyo na, hindi na po nakuha yung pagkanta ni Ma'am Chi, no? So now, ito na nga mga kois. Kita nyo yan. Diba? Congressman yan sa District 6. So, mayroon po tayong nakuha artikulo dito galing po sa isang Facebook page na pagmamayari ni Dare to Ask PH. So, ayon po niya dito, Representative Benvenido Bini Abante, House of the Representative, itemized list of expenses allocated to unpaid for per COA reports in 2019 and 2022. Sabi niya dito, the Representative Abante, sinabi po ninyo on October 17, 2024, during the House hearing sa Committee on Good Governance, addressing every wait lang mga para andyan po, ayan po, ayan o. Ayan o. Ano, diba? Klarong-klaro? Kita ba? Ay, sana yun? Wait lang. Masyado na mangyatang. Ang bilis. Ayan o. Addressing everyone, lalo na ang COA, na ang taong bayan pa rin ang makapangyarihan sa lahat. That we are a government or law and every laws must be implemented. And you requested to the COA na dapat gawin nila ang strict accounting at auditing procedure. Ayan. You also said na ang nais ninyong malaman ay kung paano ginastos ng OVP ang pera ng taong bayan, kung tama ba at naayon sa mandato ng Office of the Vice President. Ayan. Now, Congressman, how about kayo po sa House of Representatives, ang Secretary General nyo na mismo ang nagsabi na wala kayong confidential funds. Ayan. Pero may pero. Pero may miscellaneous and extraordinary expenses or AMA. Kayo na di mariresibuhan. Bakit ganun-ganun na lang paghahabol nyo sa OVP in terms of proper liquidation, transparency, and accountability, pero kayo sa House of Representatives,
exempted. Nako po. O, kita nyo mga kois, mga gayas. Kaya nakapagtataka po yung mga yaman po nila. Hindi po matabas-tabas, hindi po basta-basta yun. Ha? Biruin mo, mula lang 2019 hanggang ngayon. O, luxury cars, mga relos. Wow! In the spirit of full transparency and accountability, accounts ensure to us your liquidation and disbursement reports for the expenses you have incurred and allocated to you from 2019 to 2022. Naku po, napakalaking halaga po nito ha. Lalo na sa mga sumusunod na expenses. Ayan, Public Affairs Fund. Ano yung video natin? Para klarong-klaro. Kasi hindi na mo ito nagagaling sa atin mga kois. Nagagaling po ito kay Dirt to Us PH. Ayan. In 2022 to, 3,180,000 pesos. In 2021, 3,180 million pesos. Wow. Grabe, mga kois, mga guys. Milyones na pinag-uusapan dito, ha? In 2020, 2.8 million pesos. In 2019, 1.4 million pesos in 6 months only. Ha? 6 months only. Other monitoring committee assigned in 22 to 8.3 million pesos. In 2021, 7.8 million pesos. In 2020, 7.8 million pesos. In 2019, 5.1 million pesos. Ayan. And of course, the other expenses like the contractual, consultants, consultatives, local travels, communication, representation, and your central office staff are all of the above expenses duly supported by officials received. How much of the above expenses were liquidated by certifications only? We all know that you have a concurrent resolution number 10 na liquidation by certification and practice ba na ito ay sinasabuhay ang transparency and accountability. Ayan. As a pastor and congressman, you should be a role model. Tama po ba? Tama po. Tamang-tama. Tingnan nyo po ang US Congress, ang House of the Representative nila, bawat member of the House has the disbursement report sa bawat expense nila tulad ng employee salaries, meals, tax, airfare, supplies, etc. Sila po ay may totoong transparency and accountability, hindi lang lip service. Ang mga taxpayer nila ay may access sa disbursement report sa kanilang mga mambabatas kung saan ginagastos ang pira ng taong bayan. Ako po, sagutin mo po yan, sir. Nagtatanong po yung taong bayan natin, mga kois, mga gayas, no? Kaya po sa House of Representatives, ang yearly budgeting nyo, bakit wala kayong public presentation? No deliberation, no interpellations, no questions, no scrutinizations, but it is the jurisdiction, is the justifications of the House 12.5 billion budget increase in 2024 and 12 billion in 2023. At kayo mismo, Representative Abante, na saan ang disbursement? Yeah. Saan yung video? Di ba? At kayo mismo, Representative Abante, na saan ang disbursement reports ninyo as a member of the House? Show your proper liquidation. Bakit? O PB lang, kayo rin dapat. Don't be hypocrites. With all due respect, Representative Abante, don't be a hypocrite. Ayan po, mga kois, mga guys, no? So, tignan natin to dito, mga kois, mga gayas. Ayan, makikita naman po dyan sa picture, mga kois, mga gayas. Yan po yung mga incentives na natatanggap po nila every year, mga kois. Napakalaki po. So, nakapagtataka po, marami pong nagtataka kung bakit mga luxury cars, nagmamahalang mga relo, ang pagmamayari po ni Pastor Abante o ni representative ng District Size
na si Benvenido Abante mga kois, mga gayas. So, dyan po natin makikita mga kois, mga gayas, kung hindi lang pira-pira mga kois, kung talaga ang pinagbabasihan lang is yung sahod, magkano lang po sahod? Monthly ng mga yan, pinakamalaki na po yung 300,000 pesos. So, talagang kwintahin mo man na hindi po kukulangin po yung sahod nila sa mga ari-ari ang pagmay-ari po nila, no? So, nakapagtataka lang mga kois, mga gayas. Mismo nga, yan si, kaninong page to? Kaninong page to? Kay Dare to Ask PH mga kois, mga gayas, no? So, kayo na po ang humusga, pakikomento ng iyong mga opinion at reaksyon sa video ito. Pakicomment down below mga kois, mga gayas. Sorry po, ay talaga na po ito, nagurgur po yung live natin kagabi at dito na po natin po tinapos, no? At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So, for now, I'm Ken Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like